Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jomari, nakatira dito sa Ugong, Valenzuela City at loyal subscriber mo since 2023. Napasulat ako kasi na-inspire ako sa mga horror stories na tinatampok ninyo lately. At bakit ako na-inspired sa horror? Kasi may sarili akong karanasan na masasabi kong nakakakilabot at yon ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento sa aking pinakamatalik na kaibigan na si Kyra. Noong 2013 kami nagkakilala ni Kyra. Bagong sali siya sa cheering squad namin noon sa school, samantalang ako ay almost 2 years na akong member noon. Agad naman kaming nagkasundo ni Kyra kahit na magkaiba kami ng kurso. Parehas kasi kaming kalog at ayon naging mag-best friend kami. Sabay kaming pumupunta at umuuwi kapag may training kami. Chikahan dito, chikahan doon. Tawa dito, tawa doon. Hindi kami, Papa Dudut, nauubusan ng kwento. Madalas pa nga ay nagkakating kami sa klase para lamang makapaggala kasama yung mga kaibigan naming nasa higher year. Sa cheering squad naman, may isang tao talaga kaming kinaiinisan. Itago na lang natin siya sa pangalang Bianca. Siya kasi ang cheerleader at queen bee sa aming squad kaya very popular siya sa aming school. Sobrang bossy ni Bianca to the point na kahit sino ka pa ay uutusan kanya. Naikuha siya ng tubig sa fountain at kung ano-ano pa. Kahit coach nga namin ay inuutusan niya. Palagi din siyang masungit kahit wala namang ginagawa sa kanya. Every training namin ng cheer dance, ganyan na lang palagi ang routine ni Bianca. Magpakabossy at magsungit. Nung isang training namin, kinausap ako ni Kyra, nagrant lang siya kung gaano siya kaasar kay Bianca. Kasi ayun nga, natarayan na naman siya nito pero hindi ito yung usual na rant ni Kyra. Pagkatapos noon ay niyaya niya ako na pumunta sa Quiapo sa Sabado. Ipagtirik daw namin si Bianca ng itim na kandila. Napanood kasi namin sa KMJS yung about sa black candles sa Quiapo. Dinadasalan daw ang mga kandila na yon at kung sino ang ipagtirik mo noon ay mamalasin daw. Pero may balik din daw ito sa iyo. Pumayag naman ako kasi unay napupuno na rin ako kay Bianca. Kahit kausapin ng maayos ay walang epekto sa kanya. Pangalawa ay wala namang kaming training sa Sabado at ikatlo ay wala namang masamang itry kasi hindi naman ako naniniwala doon since Katoliko ako. Samantala pagdating namin sa Quiapo ay hinanap agad namin yung mga nagtitinda ng kandila. May mga kulay na pwedeng pagpilian gaya ng pulang kandila para swertehin sa pag-ibig, berdeng kandila para sa fortune o swertehin sa pera, at puting kandila para sa peace of mind. Pero syempre yung itim na kandila talaga ang pinunta namin doon. Nakapagtirik na kami at syempre tuwang-tuwa si Kyra kaso ine-expect na talaga niyang mamalasin si Bianca. Dumaan kami saglit sa simbahan at noong naglalakad na kami papunta ng LRT para makauwi na sana ay may matandang babae kaming nadaanan. Nakatitig lamang siya sa amin. "Mga iha, lumapit kayo dito at kayo ay huhulaan ko. Konting donasyon lang ang kapalit," sabi niya sa amin.
Kita ko kaagad sa mukha ni Kyra na interesado siya at ayun na nga hinila niya ako papunta doon kay nanay. Tara na Jo Marie, gustong gusto kong subukan yung mga hula na ganyan. Excited niyang pag-aaya sa akin. Tinawanan ko lamang siya at ang sabi ko ay hihintayin ko na lamang siya sa isang tabi kasi hindi nga ako naniniwala sa hula at baka mamaya ay mapraning pa ako sa magiging hula sa akin. Makalipas ang 15 minuto ay natapos na ang panghuhula sa kanya. Habang naglalakad na kami papunta ng LRT ay tinanong ko siya kung ano ang resulta. Sabi daw noong manghuhula ay moreno at mayaman daw ang mapapangasawa ni Kyra na sobrang kinatuwa niya. Pangalawa, ingatan daw niya palagi ang kalusugan niya dahil sobrang sakitin niya, which is totoo. At ang pinakahuli ay kailangan daw na mag-ingat ni Kyra sa katubigan kung magsiswimming, sasakay ng barko at kung ano pa na related sa tubig. Parang wala lang naman kay Kyra yung mga hula. Makalipas ang ilang araw ay nakalimutan na rin namin yung mga sinabi noong manghuhula. Pero napansin namin na hindi na nagpapapasok si Bianca. Palagi na itong absent sa cheerleading practice namin na ikinatuwa naming lahat. Kaso isang umaga habang naghahanda kaming lahat para sa panibagong practice, ay dumating ang coach namin at ibinalita niya sa amin ang isang nakakagulat at nakagigimbal na nangyari sa aming kasamahan sa cheering squad. Isa sa mga kasamahan natin ang natagpuang patay kaninang madaling araw. Pambungad nito sa amin. Nagkatinginan kami ni Kyra habang umingay ang iba naming mga kasama dahil sa pagtataka. Sino pa yung sinasabi ninyo, coach? Tanong ko sa kanya. Si Bianca. Natagpuan siyang patay kanina sa isang fountain sa park malapit lang sa atin. Puno ng sugat at mga pasa ang buong katawan nang ihahon siya sa tubig. Hinihinalang ginahasa si Bianca at saka pinatay tapos ay itinapon sa fountain dun sa plaza. Balita pa ng coach. Kinilabutan kaming pareho ni Kyra. Hindi naman nakalain namin na yung itim na kandilang itinirik namin ay magiging dahilan ng kamatayan ng taong kinaasaran namin. Sino daw ang pumatay? Usisa ng isa naming kasama sa cheerleading na close friend ni Bianca. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang mga nangyari. Pero ayon sa kwento sa akin ng magulang ni Bianca ay ang ex-boyfriend nito ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng kasamahan natin sa squad. Paglalahad pa ni coach. Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming mag-practice pero nahalata ko kay Kyra na hindi siya makapag-focus sa training namin kaya maaga siyang nag-excuse sa aming coach. Pagdating naman ng lunch, nagkita naman kami ni Kyra sa cafeteria at sabay kaming kumain noon. Nakukonsensya ka ba, Kyra? Usisa ko sa kanya. Hindi. Seryoso at diretsong sagot niya sa akin. Hindi naman talaga natin sigurado kung effective ba yung itim na kandilang itinirik ko kay Bianca. Dagdag pa niya. Kung sabagay, nagkataon lang siguro na nangyari yon kay Bianca. Sabi ko na lamang. Napansin mo ba na halos wala sa mga kasama natin sa cheering squad ang nagluluksa sa pagkamatay ni Bianca? Well, hindi natin sila masisisi kasi ang tagal din nilang nagtiis sa kagaspangan ng ugali ng babaeng yun, ang sabi pa ni Kyra. Pero kahit na ganoon si Bianca, nalulungkot pa rin ako sa mga nangyari. Oo, deserve niyang malasin dahil sa ugali niya pero masyado namang over yung mga nangyari, sabi ko naman. Hindi naman kumibo noon si Kyra at nagpatuloy na lamang kami sa pagkain. Samantala ilang araw ang lumipas, nagka-ASEAN Summit noong 2015. Halos isang linggo yata yung non-working holiday noon. Saktong umuwi yung tito ni Kyra galing Amerika kaya nagkaroon sila ng family outing. Wala rin kaming training noon kasi wala ngang pasok. Nagbakasyon sila sa Zambales 2 days and 1 night lang daw. Noong papunta na sila sa Zambales, magka-text kami ni Kyra. Hindi daw niya ako makaka-text pagdating doon kasi island daw yon at wala daw talagang signal. Subalit 2 days daw siya na hindi magpaparamdam sa akin. Ang sabi ko naman ay enjoy lang at ingat doon. Lumipas nga ang 4 na araw, nagtataka ako na bakit wala pa ring text si Kyra. Kahit sa Facebook ay hindi pa nag-o-online. Siguro ay nag-extend ang bakasyon nila doon since 2 linggo lang ang tito niya sa Pilipinas.
Kaso'y lumipas pa ang isang araw. Tinadtad ko ng text si Kyra. "Hoy Kyra!" Puro ganyan lang ang mga text ko sa kanya, Papa Dudut. Sa wakas ay may nag-reply kaso'y hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga nabasa ko. "Good PM Jo Marie. Si Tita Mela mo ito, ma'am ni Kyra. Wala na si Kyra. Noong pauwi na kami galing isla, tumaob ang bangka na sinasakyan namin sa sobrang lakas ng alon. Sa kasamaang palad ay hindi kinaya ni Kyra. Alam mo naman na hindi marunong lumangoy eh. Ngayon pa lang namin maiuwi ang bangkay niya kasi nagkaroon pa ng investigasyon dito. Ite-text na lang kita mamaya para sa iba pang mga detalye ng burol. Salamat. Please pray." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ako makaiyak kasi kinikilabutan ako. Naalala ko yung manghuhula doon sa Quiapo. Totoo nga ba talaga yung hula niya kay Kyra o nagkataon lang? Tapos ay nakadagdag pa yung pagkamatay ni Bianca na sa tingin ko ay may kinalaman sa pagtitirik ni Kyra ng itim na kandila sa babaeng yon. Ang gulo-gulo ng isipan ko noon, Papa Dudut. Natapos na ang non-working holiday at back to normal na ulit kami sa training, pero sobrang iba na ngayon. Dahil sa loob ng isang buwan ay 2 squad members ang nawala sa amin. Wala na si Kyra, wala na yung training body ko. Papa Dudut, parang wala ako sa sarili para mag-training sa sobrang kalungkutan. Pati nga mga ka-cheer dance namin ay sobrang nalungkot. Ang laki din ng in-adjust na ginawa namin sa sayaw. Bawas na kami ng 2 at hindi na mabubuo ang pyramid na pinaktis namin. Dumating na yung araw ng competition, Papa Dudut. Habang binubuhat ako ay aksidenteng nadulas ang paa ko na naging kadahilanan para ako ay malaglag. Napilayan ako sa sobrang taas ng pinagbagsakan ko. Habang naghihintay ng medic para saklolohan ako ay nakita ko sa malayo ang isang nakakakilabot na imahe. Nakatingin sa akin at nanlilisik ang kanyang mga mata. Halatang galit na galit noon ang nakatinging imahe sa akin. Agad kong ipinigit ang aking mga mata sa pag-asang mawawala sa paningin ko ang nakakatakot na imahe ng isang babaeng nakasuot ng itim na shirts at shorts at basang-basa ang buong katawan at damit nito. Pero sa muling pagdilat ko ay nanlaki ang mga mata ko kasi nakita ko itong palapit na sa akin ang babae. Kitang-kita ko na ang maputla niyang balat at mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Dahil dito ay nagsisigaw ako sa sobrang takot. Ang babaeng nakita ko noon ay walang iba kundi si Bianca. Samantala ay agad namang dumating ang medic at nilagay ako sa stretcher. Habang pinalibutan naman ako ng mga kasama ko sa cheerleading squad. Nawala na yung imahe ni Bianca sa paningin ko. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya hanggang doon sa ospital. Papa Dudut, dahil sa aksidenteng yon ay naging dahilan para mawala ako sa cheerleading team. Nakakalungkot man pero kailangan kong tanggapin. Matindi kasi ang nangyari sa paa ko at wala na raw pag-asa pang gumaling. Kaya simula noon ay naging ika-ika na akong maglakad. Sinikap ko naman na mag-move on sa mga nangyari at sa awa naman ng Panginoon ay mabilis din ako nakarecover emotionally dahil na rin sa tulong ng aking pamilya. At nung matanggap ko na ang katotohanan wala na ako sa cheerleading team ay nag-focus na lamang ako noon sa aking pag-aaral at nag-excel naman ako sa aking academics. Dumating naman ang Christmas season at lahat ay abala noon sa Christmas shopping. Kasama ko noon ang pamilya ko noong pumunta kami ng mall at marami na kaming naipamili noon. Pero dahil sa pagod na kami, pero may bibilin pa sina mama at papa sa isang store. Kaya sinabi na lang namin na hihintayin na lang namin sila. Pagod na kasi kami noon at nananakit na ang mga tuhod namin dahil ilang oras din kami naglalakad sa loob ng mall. Samantala habang naghihintay ay nag-decide naman kami na magpahinga sa labas malapit sa may nagpapatugtog na banda. Dahil magandang pwesto at ang setup ng lugar ay umupo kami ng mga kapatid ko sa gilid ng fountain na ito. Padilim na din noon para mag-aalas 6 na ng gabi. Papadudot kampante lang kami ng mga kapatid ko na nagkwekwentuhan nang biglang tumahimik kami saglit.
habang nakatingin sa malayo. Narinig ko na parang may mahinang ungol pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ako naman ay iniisip ko na baka yung kapatid kong babae na 9 years old na kasama namin, pero nang tignan ko ay masayang-masaya naman ito habang sinisilip ang mga pinamili namin. At saka parang humihikbi pero mahina lang. So ako naman ay nilibot ko ang aking paningin at pinakiramdaman ko talaga kung saan yon nanggagaling. Lalo ako nagtaka na yung mahinang ungol ay naging pag-iyak na ang naririnig ko. Iyak ng isang babae kaya nilibot ko ulit ang paningin ko at nakita ko naman na may iba pang nakaupo sa fountain na yon. Puro magnobyo at magnobya din. Lahat ay sweet, yung iba ay magkayakap, yung iba naman ay nagsusubuan ng sundae na binili nila sa fast food. So nagtaka ako lalo kung sino ang umiiyak na babae, given na may bandang nagpapatugtog malapit sa amin at maingay din ang mga sasakyan. At ang lagaslas ng tubig ay galing sa fountain sa likod namin. Medyo awkward lang kaya tinanong ko ang mga kapatid ko kung may naririnig ba sila kahit anong pag-iyak. Wala kaming naririnig na umiiyak na babae, Ate Joma. Wika ng pangalawa sa bunsong kapatid ko na lalaki na si Carlo. Talaga kasi naririnig ko ngayon na parang may umiiyak talaga sa tabi natin, sabi ko sa mga kapatid ko. Sumagot naman ang panganay namin, si Kuya Rody. Wala talaga kaming naririnig maliban lang siguro dito sa bandang tumutugtog, aniya. Nako Joma, baka naman nababaliw ka na. Biro naman ang pangalawa sa nakakatanda kong kapatid na si Ate Gold. Hindi ako nababaliw, meron talaga. Parang nanggagaling dito sa fountain. Sabi ko habang napatingin ako noon sa fountain. Nagulat ako, Papa Dudut, kasi parang may nakita akong buhok. As in parang may nagsuswimming na babae sa ilalim ng fountain. Ate Joma, nanlalaki ang mga mata mo dyan, biglang sabi ni Carlo sa akin. Hindi ko naman pinansin noon ang kapatid ko at nalock ang mga mata ko sa nakikita ko sa ilalim ng fountain. Sinuri ko ang fountain at hindi ito kalaliman kaya napaka-imposibleng may mag-dive dito. Palakas ng palakas sa mga iyak ng babae sa tenga ko. Para bang iyak ng isang babaeng depressed na halos pasigaw na ang iyak tapos ay nanginginig pa. Dahil dito ay nagpanik na ako at mamayang kaunti unti-unting umahon ang isang babae doon sa fountain. Papadudot, laking gulat ko nang makita ko si Bianca, maputla, puno ng pasa at sugat sa katawan. Basang-basa at nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Napaatras ako noon sa kinakatayuan ko at sinubukan kong tumakbo. Nagulat naman sa akin ang mga kapatid ko at sinundan nila ako. Pumasok ulit kami sa loob ng mall at doon kami huminto noon sa tapat ng isang Filipino restaurant. Ate Joma, ano nangyayari sa iyo? Bakit ka biglang tumakbo? Tanong agad ni Carlo sa akin. Sa fountain, may multo. Wika ko noon habang naghahabol ng aking hininga dahil sa labis na takot. Multo? Ano na naman bang nakita mo, ha? Naguguluhang tanong naman ni Ate Gold sa akin. Dahil dito ay kinuwento ko na sa kanilang lahat. Yung tungkol kay Bianca at sa ginawa ni Kyra sa kanya, pati yung pagkamatay ng dalawang babaeng yon. Hindi naman ikaw ang nagtirik ng kandila. Bakit ka naman mumultuhin noong Bianca? Ang sabi pa ni Kuya Rody. Siguro galit siya sa akin kasi ako yung kasama ni Kyra noon. Hindi ko man lang siya pinigilan. Kaya gusto niyang makaganti rin sa akin. Alam ko kaya namatay si Kyra dahil kay Bianca. Sabi ko habang natataranta. Agad naman akong pinakalma ng mga kapatid ko at mamayang kaunti nakasalubong na namin ang mga magulang namin. Doon ay kinuwento ng mga kapatid ko ang nangyari sa akin. Kaya bago kami umuwi noon ay dumaan muna kami sa simbahan at nagdasal kaming lahat. Pag-uwi namin sa bahay bago matulog ay pinagpatuloy ko ang pagdarasal sa Panginoon.
Ang sabi ko ay nagsisisi ako na hindi ko pinigilan si Kyra sa balak nitong magtirik ng kandilang itim. At saka hindi ko rin naman kasi alam na magkakatotoo yon. Kung alam ko lang na may epekto pala ang itim na kandilang yon ay pipigilan ko ang kakaibang gagawin niyang yon, Papa Dudut. Humingi rin ako ng sorry kay Bianca at hindi ko gugustuhin na may mangyaring masama sa kanya kahit pa na hindi kami close. At yun nga, Papa Dudut, araw-araw ko nagdarasal noon bago ako matulog. Ginawa ko yon hanggang sa maging ayos na ang pakiramdam ko at hindi na ako inuusig ng aking konsensya. Sa kabilang banda, during Christmas Eve ay isang balita ang napanood ko noon. Nahuli na kung sino ang salarin sa pagkamatay ni Bianca. Walang iba kundi ang kanyang ex-boyfriend na umamin na sa kanyang pagkakasala. Pero Papa Dudut, may isa pa akong nadiskubre na siyang nagpagulat sa akin. Ang ex-boyfriend pala ni Bianca at ang kaibigan kong si Kyra ay may relasyon pala. Tapos ayon pa sa salaysay ng suspect, si Kyra pala, Papa Dudut, ang nag-udyok sa kanya para patayin si Bianca. Inamin pa ng suspect na kaya raw gustong patayin ni Kyra si Bianca dahil bukod sa naiinis ang kaibigan ko sa ugali ni Bianca ay gusto rin pala ni Kyra na maging cheerleader at i-dethrone si Bianca sa kanyang trono sa aming squad. Dahil sa testimonya ng suspect na nakarating sa akin sa pamamagitan ng isa kong kaibigan sa cheering squad na nakatutok sa kaso ay nagimbal ako at hindi talaga ako makapaniwala. Si Kyra ang utak sa pagkamatay ni Bianca. Hindi ko akalain na yung tinuring kong best friend ay magagawa ang ganong klase ng karumal-dumal na krimen. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakatapos na ako ng pag-aaral at yes, maraming taon na ang lumipas at isa na akong office worker and instructor. May asawa na rin po ako bagamat wala pa kaming anak sa ngayon. Matagal na panahon na ang lumipas pero hindi ko makakalimutan ang experience kong yon. Na-realize ko rin na kaya nagpaparamdam at nagpapakita sa akin si Bianca dahil sa may gusto siyang sabihin at iparating sa akin. Ganun pa man ay pareho kong ipinagdarasal sina Bianca at Kyra at sana'y makuha na nila ang katahimikang nararapat para sa kanila. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang ikukwento ko at maraming salamat at naway magpatuloy ang success ng inyong programa sa YouTube. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Jo Marie. Maraming salamat sa iyo, Jo Marie, dahil sa lakas ng loob mong ibinahagi sa amin ang iyong tunay na karanasan. Kababalaghan man ito o pag-uusig lamang ng konsensya ay masaya na rin kami at nakapag-move on ka na sa pagsubok na yon sa iyong buhay. Masaya din kaming malaman na nagkaroon ng kaliwanagan at hustisya ang nangyari kay Bianca. Gaano man kasama ang isang tao, lalo na ang isang babae, pero hindi niya deserve ang ma-rape, mapatay at mahirapan ng ganon. Walang sino man ang deserve na mamatay. Hayaan natin ang Panginoong Hesukristo ang humusga sa mga makasalanan. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para po sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ang link po niyan ay makikita sa suggestion ng channel na ito sa homepage mismo. Ang hahanapin nyo lang po Kaistorya Horror YouTube channel. Ganon din, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.